Guys, I know na marami sa inyo ang nag-aabang at excited nang sumapit ang mahal na araw. Dahil eto nga mismo ang isa sa may pinakamahabang bakasyon sa loob ng isang taon. Kaya naman marami sa atin ang nagbabalak ng mag-long rides at umuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Pero ang tanong, ready na ba ang motor mo? Tingin mo ba nasa kondisyon na ito para tahakin ang napakahabang biyahe? Well, kung hindi ka sigurado, here's the key things na dapat nyong isaalang-alang o i-check bago kayo sumabak sa matinding long rides. Una na dyan syempre ay ang final drive ng inyong mga motor. Napakahalaga nga nito dahil ito ang nagsisilbing tulay ng power ng inyong makina papunta sa rear wheel ng motor. Pagdating sa mga scooter bike, ito nga yung kung tawagin nila ay PAM belt o B-belt. Dahil nga may cover ito, hindi mo tuloy ma-identify kung nasa good condition pa ba ito. Sample na nga lang nung nangyari sa akin. Hindi ko alam na nasa critical condition na pala siya. Kaya ayun, naputulan tuloy ako nito. Grabe, halos nadurog nga siya sa loob ng crankcase. Tapos pumulupot pa yung mga wire nito sa kanyang pulley. Can you imagine kung nangyari ito sa kalagitnaan ng long rides nyo, diba? Sobrang hassle talaga. Lalo na sa probinsya, konti lang ang mga motor shop doon na pwede nating pagpaayusan. Kaya kung ganito ang nangyari sa'yo, siguradong malayo-layong tulakan talaga ang gagawin mo. Kaya naman ang ginagawa ko, every time nasasabak na ako sa long rides, pinapasuri ko muna sa mekaniko kung nasa magandang kondisyon pa ba ang B-belt ko. When it comes naman sa manual na motor, syempre ito ay dekadena. Kaya ang ginagawa ko naman dito bago ako bumiyahe, ina-adjust ko muna siya para hindi nakalundo. Pag maluwag kasi ang kadena mo, may tendency na matanggal siya during your long rides. Kaya dapat make sure na nabatak mo na ito bago ka bumiyahe. Pero siguraduhin mo din na hindi sobrang hatak na hatak ang pagkaka-adjust mo dito. Kasi pag ganito naman, may tendency na maputol ang kadena mo. Kaya ako nagme-maintain ako ng at least 1 inch na slack dito para may play pa rin siya. At para sa final touch, nilulubricate ko ito the night before the rides para mababad yung kadena ko. Tapos isisettle ko na lang siya sa parking para matuyo. Hindi daw pala maganda na pagka-lubricate mo gagamitin mo na rin ito agad. Kasi ang mangyayari, magtatalsikan lang yung lubricant na nilagay mo dito. Kaya bukod sa sayang, madudumihan pa yung mags mo. Next thing na kailangan mong i-consider, of course, yung brake ng motor mo. Mine-make sure ko talaga na nagfa-function ito ng tama bago ako umalis. Dapat talaga kumakagat ito ng maayos. Sabi nga nila, death trap daw ang isang motor na hindi maayos ang preno. Dahil obviously naman talaga na mandidisgrasya ka kapag ganito nangyari. Kaya ang ginagawa ko, chinecheck ko muna yung rotor disc nito kung makapal pa. Tapos kung nasa tamang level pa ba yung kanyang brake fluid. At kapag hindi nga ito nakagat ng madiin, binibleed ko nga rin ito. Pero kung hindi mo pa natatry na gawin ang mga bagay na to, dalhin mo na lang siya sa most trusted na mechanics mo para sure. Sunod na dapat mong i-check ay ang gulong mo. Kailangan hindi pa ito upod o kalbong-kalbo. Pag hinayaan mo kasi na nasa ganitong kondisyon ang gulong mo, pwede kang mabutasan ng sunod-sunod. Trust me guys, nangyari na sa akin to nung bumili ako ng second hand na gulong. 2 beses nga akong nabutasan sa isang rides. Kaya after nun, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na talaga titipidin ang gulong ko. Kaya nga laging bago na rin ang kinakabit ko dito tuwing nagpapalit ako. And bukod doon, may tendency na dumulas kayo pag upod na yung gulong nyo kasi wala na nga itong grip. Kaya guys, wag na wag nyong panghihinayangan na bilhan ng bagong gulong yung motor nyo para hindi kayo matulad sa akin. Bago ako mag long rides, mine-make sure ko na din na may karga ang battery ko. Of course, paano mo mapapastart ang motor mo kung lowbat na ito? Katulad na lang dito sa sports bike ko, wala pa naman itong kickstart kaya dapat laging may karga ang battery nito. Kaya ang kagandahan naman sa scooter bukod sa may push start na siya, meron din siyang kickstart. Pero dapat make sure na parehas nagpapunction ang dalawang to para kung sakaling pumalyaman ang kickstart mo, meron ka pang push start. Ang next thing na dapat nyong i-consider ay ang ilaw ng motor nyo. Dapat gumagana ito ng maayos at may sapat na liwanag. Malaking factor ito lalo na sa mga probinsya dahil sobrang dilim ng kalsada dito lalo na kapag gabi. Kaya dapat malakas ang ilaw ng motor mo o may extrang auxiliary lights ka na nakakabit dito. Ako, plano ko ding palitan ng mas malakas na bulb yung nasa Z2S ko dahil sobrang hina talaga nito. Tapos yung sa Mio ko naman, bala ko din siyang maglagay ng extrang ilaw. Buti na lang yung sa CBR ko, hindi na kailangan baguhin yung ilaw nito since malakas na talaga siya. Partida, isang mata pa nga lang ang bukas dyan. Lalo na pag dinalawa ko pa, talagang bulag na talaga yung nasa harap ko. Hehe.
And last but not the least ay yung pag-PPMS sa motor nyo if needed. Kung alam nyo ng kabuuanan na nito, dapat ipatingin mo na siya sa mekaniko. Ako mas prepare ko na 1 week before yung rides ko na pinapa-PMS ito, including yung change oil, FI, carb, at CVT cleaning, etc. Nang sa ganon, hindi ako kakaba-kaba pag bumabiyahe na ako kasi alam ko sa sarili ko na fresh na ulit ang motor ko at nasa good condition na siya. Maganda talaga ang isang linggong pagitan para at least kung magkaproblema ang motor mo may buwelo ka pa para mapaayos ito. Disclaimer lang hindi ko nila lahat. Syempre tao lang din naman tayo at nagkakamali. Minsan kasi yung iba sa atin napapatapat sa sirani ko. Kaya yung iba ayaw nang magpakondisyon ng motor kapag babiyahe na sila kinabukasan. Kasi nga dun daw sila nagkakaaberya dahil palpak yung pagkakaayos. And that's why 1 week yung binigay ko sa inyong allowance nang sa ganon makahanap pa kayo ng mas expert na mekaniko. Tip ko lang sa'yo mas mainam na mag-stick ka na lang sa isang mekaniko kasi mas kabisado na niya yung motor mo kesa magpapalit-palit ka pa ng ibang gagawa sa'yo, di ba? And that's it! I hope na makatulong sa inyo ang video na to para mas maging safe at iwas aberya ang magiging rides nyo this Holy Week. So paano? Kita-kits na lang sa next vlog. Ride safe everyone!